Naiinis si Jamia dahil kanina umaga pa niya tinatawagan si Johan, ngunit hindi naman ito sinasagot ang tawag niya. Pinuntahan niya ito sa opisina kanina, ngunit ang sabi ng secretary nito ay sandali lang daw ito doon at umalis na rin. And as usual, kasama na naman itong peke nitong asawa. Gigil na gigil siyang nag-drive patungo sa bahay ng lalaki. 10:00 na ng gabi. Siguro naman ay nasa bahay na ito kung sakali mang may pinuntahan ito kanina. Hindi niya gustong ganitong pakaramdam. Simula nang malaman niya ang tungkol sa babaeng yon ay hindi na siya makatulog ng mabuti dahil pakaramdam niya ay nasirang lahat ng mga plano niya. Nabuhayan siya muli ng pag-asa ng mawalang kapatid niya. Not that she's happy na namatay si Samantha, but since hindi na rin naman niya, ito may babalik pa. Masaya na rin siyang at least ay nasa payapan itong kalagayan. At kung hindi man ito nagkatuluyan ni Johan, ay siyang papalit dito. Kaya ang laking gulat niya nang malamang nagpakasal ito sa ibang babae. Hindi siya makakapayag. Gagawin niyang lahat para makuha niya si Johan. Kung kinakailangang akitin niya ito'y gagawin niya. Gigil na gigil siya. Anong laban niya sa babaeng yun kung palaging magkasama ang mga ito? And to think na nagsasama pang mga ito sa iisang bubong? Inis na pinalo niyang manibela ng kanyang sasakyan. Hindi maaaring maagaw ng kung sino lang babae ang kanyang si Johan. No way! Samantala, binuhat ni Johan si Hazel at inupo sa gilid ng swimming pool saka muling pinagpatuloy ang ginagawa. Sinigurado niyang bawat parte ng katawan nito ay pinapasadahan niya ng halik. Handang-handa ng kanyang pagkalalaki at any moment ay handa na yung pumutok ngunit ayaw niya biglain ang babae kaya pinatagal pa niya ang sandali bago gawin ang highlights. At nang ready na yung tumanggap ng bisita ay walang sabing pumasok si Johan. Napaliyad si Hazel sa bawat paggalaw ng asawa, subalit sabay silang matigilan sa sunod-sunod na pag-doorbell. Napabalikwas bigla si Hazel. Gusto sana niya itong pahigaing mulit huwag intindihin ang ingay ng doorbell, ngunit mukhang wala itong balak tumigil hanggat hindi nila pinagbubuksan ng pinto. Pumasok ka na sa kwarto, mahinang sabi ni Johan kay Hazel. Dinampot niyang suot na shorts at nagmamadaling sinuot. Tumakbo naman si Hazel sa kwarto nito nang walang saplot. Tinago niyang damit nito sa may garden saka kinuha ang tuwalyang nakasabit sa may rack at bahagyang tinuyo ang katawan. Nababad trip siya. Nang silipin niya kung sino dumating, napasimangot siya na makitang si Jamia yon. Ang galing talagang tumiming na babaeng to. Hay, gabing-gabi na. Aniya rito ang pilit na pilit ang ngiti. Nagsiswimming ako. Parang wala itong narinig na dire-diretso sa loob o ari nag-inspection. Yung alalay/asawa mo, nasaan? Nakataas ang kilin na tanong nito, ngunit hindi naman hinintay ang isasagot niya. Dumiretso ito sa may swimming pool. Natigilan ito na mapansin ang dalang baso sa gilid ng pool. Napahinga siya ng madilim. Nakalimutan niyang itago ang basong ginamit ni Hazel. Masama ang tingin nilingon siya nito. So, nagiinuman kayong dalawa? May sarkasam sa mga labing tanong nito sa kanya. Jamia, look, wala akong kailangang ipaliwanag sa'yo, okay? Hindi maitagong pagkairitang sagot niya dito. Really? Anitong magkahalong galit at hinanakit sa mga mata habang nakatingin sa kanya. Ganun mo lang kadaling palitan si Samantha? At sa walang kwenta pang babae na yon? Hindi ko pinapalitan si Samantha, sigaw ni Johan kay Jamia. Sino nagbigay sa'yo ng idea na ganun ko lang kabilis mapapalitan si Samantha? Mahal ko si Samantha at walang ibang babaeng pwedeng pumalit sa kanya, okay? Dinig na dinig ni Hazel ang sinabing yun ni Johan. Alam naman niya yon and yet, bakit ang sakit-sakit pa ring marinig mula kay Johan na kahit nakailan ay hindi siya maaring mapalitan si Samantha sa puso nito. Napapaiyak na bumalik na siya sa kwarto. Yung nangyayari sa kanila, alam niyang dala lang yun ng labis nitong pangungulila sa kasintahan. Alam niyang tawag lamang yun ng laman, wala nang iba. Hindi siya dapat na umasa dito na kahit na ano paman. Hindi niya napigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Alam na niyang lahat yun, pero bakit hindi niya mapigilan ang kanyang pusong umasa? Bakit sa pinakatagong bahagi ng puso niya, naghihintay pa rin siya ng isang araw ay matututunan din siya nitong mahalin na darating ang araw na hindi lamang sa kama ang kailangan nito sa kanya. Ganito nga siguro kapag nagmamahal, nawawala na sa wisyo. Muli niyang naalala ang mga pinagtapat dito sa kanya. Hindi nabawasan yung nararamdaman niya para dito. Bulag, pipi at bingin na nga siyang talaga nang dahil sa pag-ibig. Hindi mo pinalitan si Samantha pero nagpakasal ka sa babaeng yon, sumbat ni Jamia kay Johan. At ano, nakikipagtalik ka na rin ba sa kanya ha?
Jamia, will you please stop acting as if obligasyon kong ipaliwanag sa iyong bawat galaw ko? Singhal ni Johan sa kanya. Hey, baka nakakalimutan mong hindi tayo magkaano-ano. Oo, kapatid ka ni Samantha pero wala na si Samantha. Naiintindihan mo ba ako? Wala nang kapatid mo. Wala na si Samantha pero buhay na buhay pa ako, Johan. Hindi niya napigilan ang nararamdaman. Hindi ka naman siguro manhid para hindi mahalata yung totoong feelings ko sa'yo. Naiyak nang sabi niya dito. Nagulat ito sa sinabi niya. Nilapitan niya ito tinangkang halikan sa mga labi, ngunit mabilis siya nitong tinulak palayo. Stop it, Jamia! Galit na sabi ni Johan sa kanya. Bakit? Dahil ba sa babaeng yun, ha? For God's sake, Jamia, walang kinalaman si Hazel or kahit na sinong babae dito. Yamot na sagot dito sa kanya. Don't you get it? Parang kapatid lang ang turing ko sa'yo. At kahit maghubad ka pa sa harapan ko, hindi magbabagong pagtingin kong yun sa'yo. Naintindihan mo ba ako, ha, Jamia? Para siyang binuhusan ng malamig na tubig sa mga sinabing yun ni Johan sa kanya. Hiyang-hiyang tumakbo siya palabas ng bahay nito. Jamia! Narinig niya sinundan siya nito ngunit parang walang naririnig na pinasibad na niya ang kanyang sasakyan. Daig pa niyang makiilang beses na sinampal sa mga sinabing yun ni Johan sa kanya. Umaasa siya ngayong wala na si Samantha ay mapapansin na siya nito na matutunan rin siya nitong mahalin. Pero bakit ganun? Bakit kapatid lang ang turing nito sa kanya? Ano bang meron si Samantha na wala siya? Mabilis na pinunasan ni Hazel ang kanyang mga luha nang marinig ang mga boses ni Johan sa labas ng kwarto niya. Binuksan niya ang pinto. Nakatungo siya dahil hindi niya magawang salubungin ang mga mata nito. Ayaw niyang mahalata nito na kagagaling lamang niya sa pag-iyak. Hindi ko alam na darating si Jamia, sabi nito sa kanya. Nagkibit lamang siya ng balikat saka nagsalita. Hindi mo naman kailangan magpaliwanag, sabi niya rito. Hazel, inaantok na ako, gusto ko na matulog, ani niya rito. Narinig niya ang pagbuntong hininga nito ng malalim. Okay, good night, sabi nitong tinalikuran na siya. Walang imik na sinara niyang pinto kahit ang totoo ay gustong-gusto niya itong yakapin at halikan. Muli niyang naalala ang mga sinabi nito kay Jamia. May pait sa mga labing bumalik siya sa kanyang kama. Ano bang klaseng babae siya? Alam na nga niyang libog lang ng katawan itong nararamdaman sa kanya ni Johan. And yet, willing pa rin siyang ibigay ang sarili dito? Wala na ba talaga siyang kahihiyan sa sarili niya? Talaga bang tuluyan na siyang nahihibang sa lalaking ito? Para namang mas lalo siyang pinapaiyak na mga awitin ni Moira. Kaya pinatay na niya yon at pinilit na makatulog pero parang tuksong nanunuot sa isipan niya ang mga matatamis na halik ni Johan at ang mainit itong mga bisig. Naiinis siya sa kanyang sarili. Kanina pa niya pinipilit na makatulog ngunit hindi siya dalawin ng antok. Ginugulong utak niya ng mga images ni Johan. Bumangon siya at lumabas ng kwarto. Sakto namang paglabas niya ng silid ay papalabas rin ng kwarto si Johan at napalingon sa kanya. Pakiramdam niya ay tumigil saglit ang pag-ikot ng mundo, lalo nang magtamang kanilang mga paningin. Ang bilis-bilis ng tibok ng puso niya. Kukuha lang sana ako ng tubig. Halos sabay pa nilang sabi, nagkatinginan silang mulit sabay na nagkatawanan. Maya-may nagulat siya nang bigla na lamang siyang nilapitan ni Johan, niyakap at saka siniil ng halik ang kanyang mga labi. At siya, heto na naman at walang lakas na paglabanan ang nararamdaman. Sa halip ay buong puso niyang tinugon ang mainit nitong mga halik na para bang wala ng bukas. Naramdaman niyang binabana nito ang zipper na suot niyang damit. Hindi siya tumutol, bagkus ay hinayaan lamang niyang hubarin nito ang kanyang suot. Ramdam nilang pananabik sa isa't isa. Nakalimutan na niyang lahat ng mga masasakit na narinig niyang sinabi nito kanina kay Jamia. Ang tanging buhay sa kanyang kamalayan ay ang nag-aalab na pagnanasa para sa lalaking ito na para bang handa na siya kahit siya na lamang ang nagmamahal. Binuhat siya ni Johan patungo sa kanyang kama habang patuloy pa ring magkalapat ang kanilang mga labi na waring takot ng magkahiwalay pa. Nang mailapag siya nito sa kama ay binaybay ng mga labi nitong katawan niya habang ang mga kamay nito'y abala sa pagtatanggal ng suot niyang natitirang saplot. Hanggang sa kapwa na sila hubad, wala siyang nararamdaman na kahit na anong pag-aatubili. Handa niyang ibigay ang kanyang sarili sa lalaking ito. Shit, hindi nga siya nag-alinlangan sa kung anong mangyayari pagkatapos nito. Bastang alam lang ni Hazel, mahal na mahal niya si Johan at handa na siyang tanggapin kung ano lang ang kaya nitong ibigay. Kusa niyang binibigay ang sarili dito at wala siyang inaasahang magiging kapalit noon.
Alam naman niya kung saan siya lulugar. Hindi na niya napigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Hindi niya inaakalang magmamahal siya ng ganito, ni hindi niya inaasahan na mahuhumaling siya sa lalaking ito. Parang naasong nauulol si Johan sa pagnanasang binibigay ni Hazel. Tuluyan na nawala ang lahat ng self-control na meron siya. Hindi na niya pinag-isipan kung anong kahihinatnan na lahat ng ito pagkatapos nito. Basta nag-init ang katawan niya at alam niyang si Hazel lamang ang makakapawi ng init na to. Shit, may hinang sambit niya nang tuluyan niyang iputok sa loob nito ang kanyang katas at narating ang sukdulan ng kaluwalhatian. Ni hindi niya naisipang gumamit ng proteksyon para siyang binuhusan ng malamig na tubig ng matapos. Humihingal na nahiga siya sa tapat nito. Gusto niyang murahin ang kanyang sarili nang ma-realize na hindi niya ito ginamitan ng proteksyon. Nilingon niya to. Nagtamang kanilang mga paningin. Nang akmang hawakan itong kanyang muka ay nagmamadali siyang tumayo at lumabas ng kwarto nito. Gusto niyang murahin ang kanyang sarili. Pumasok siya sa kanyang kwarto at dumiretso sa banyo. Paano kung magbungang pagtatalik nilang to? Shit, bakit ba hindi siya nag-iisip? Sumigaw siya ng ubod lakas saka pinagsusuntok ang pader. Pakiramdam niya ay may isang bagay ang gustong kumuwala sa dibdib niya ng mga sandaling iyon. Napansin ni Hazel ang pamamaga ng isang kamao ni Johan. Anong nangyari? Nag-aalalang tanong niya dito. Mga hawakan niya yun para suriin ngunit mabilis na nilagay ni Johan ang nagmamagang kamay sa likod. It's nothing. Tila umiiwas na sabi nito sa kanya. This time ay napansin niyang matabang na matabang ang pakikitungo nito sa kanya. Hindi kagaya kaguming nagtatalik sila na para siya lamang ang sentro ng lahat para dito. Sa bagay, ano pa nga bang aasahan niya nakuha na nitong gustong makuha sa kanya? Hindi siya nagpahalatang nasasaktan siya. Nilapag niya sa harapan nitong tinimplang kape at nilutong pancake. May kailangan ka pa ba? Tanong niya dito. Umiling ito, ni hindi ito nag-angat ng mukha para tingnan siya. Kagabi lang ay gusto sana niya itong sumbatan, ngunit anong karapatan niyang gawin niyon? Dapat napaghandaan na niyang consequences na nangyari kagabi. After all, hindi naman siya nito pinilit. Mas lalong wala naman itong pinangakong kahit na ano sa kanya. Kusa niyang ibinigay ang kanyang pagkababae dito kaya hindi siya dapat umasa ng kahit na ano. Alam naman ni Hazel mula sa umpisa pa lang na hindi siya nito mahal at gaya nga na sinabi nito kay Jamia, hindi nito mapapalitan si Samantha sa puso nito. Katawan lang niya ang habol nito sa kanya at ngayon nakuha na niya yon. Ano pa nga ba nga asahan niya? Hanggang sa susunod sigurong mga ilangan na naman ito ng katawan niya, saka lamang uli siya magiging mahalaga dito. Ang sakit isiping wala rin siyang pinagkaiba sa isang prostitute. Pero dapat handa siya nang pasukin niya to. Dapat handa siyang masaktan. Umiyak at umasa sa isang bagay na imposibleng mangyayari. Tawagin mo na lang ako kung may kailangan ka. Nga pala, pwede ba ako mag-day off bukas? It's okay, wala naman akong lakad bukas. Lumabas na siya ng kusina at sinimulang maglinis ng bahay. Eto yung totoong papel niya dito sa buhay ni Johan. Alalay, hinding-hindi niya dapat kalimutan to. Bahagyang sinundan ng tingin ni Johan si Hazel nang lumabas ito sa kusina. Hindi na niya alam kung paano ito pakikitunguhan ngayon. Alam niyang pareho nilang ginustong nangyari kagabi. Hindi niya ito pinilit and yet naiinis siya sa kanyang sarili dahil parang pinagsamantalahan niya ang pagiging inosente nito. Wala siyang kayang ibigay pagkatapos na nangyari kagabi. Alam niyang hindi niya ito kayang mahalin. May isang babaeng umuukupa sa kanyang puso't si Samantha yon. Pagkatapos mag-almusal ay bumalik siya sa kanyang kwarto. Hindi niya alam kung bakit hindi maalis ang guilt niya kung kaya't muli siyang lumabas ng kwarto at kinausap si Hazel. Alam mo namang wala kang aasahan na kahit ano sa akin, hindi ba? Sabi niya dito. Yung nangyari sa atin kagabi, pareho nating ginusto yon, hindi kita pinilit. May pait sa mga labing umitito habang tila nanunumbat na tumingin sa kanya. Hindi mo naman kailangang ulit-ulitin yan, alam ko naman kung saan ako lulugar. Saka hindi ba, sabi ko naman sa'yo, gusto ko lang kumuha ng karanasan. Don't worry, wala akong inaasahan na kahit na anong galing sa'yo. Saka sabi ko nga hindi rin naman kita gusto, may ibang lalaki akong gusto. Mabuti na yung malinaw, sabi ni Johan at mabilis na itong tinalikuran. And yet, tila tumatak sa isipan niyang sinabi nito, may ibang lalaki itong nagugustuhan? Hindi niya alam kung bakit tila naalarma siya sa sinabi niya ni Hazel. Abala sa paglilinis ng bahay si Hazel kung kaya't hindi niya napansin na may tumatawag sa phone niya. Nagulat na lang siya nang lapitan siya ni Johan. For God's sake, hindi mo ba sasagutin ang tawag mo? Tila nabubugnot na sabi nito sa kanya.
Sakala niya dinampot ang phone na naipatong niya sa may kusina. Nakita niyang pangalan ni Ricky sa screen. Ricky, napatawag ka? Aniyang sadyang lakasan ang pagkakabanggit sa pangalan ni Ricky para iparinig kay Johan na nakatayo lamang sa malapit na kinaroroonan niya. Napansin niyang napahinto ito, waring nakuha niyang atensyon, kaya lihim siyang napangiti. Gusto sana kitang imbitahing lumabas bukas, total Sunday naman, anang lalaki sa kabilang linya. Ayaw sana ni Hazel, wala siyang ganang lumabas, isa pa. Ayaw niyang bigyan ng pag-asa si Ricky, lalo pat tsak na tsak naman niya ang kanyang damdamin para dito. Ngunit, naisip niyang it's about time na libangin niya ang kanyang utak. Besides, kailangan niyang lumabas kasama si Ricky para patunayan kay Johan na may ibang lalaki siyang natitipuhan, kaya wala itong dapat na ipag-alala. Sige ba, magkita na lang tayo sa mall. Kunway excited na sabi niya kay Ricky. Pagkatapos makipag-usap dito ay nagulat pa siyang makitang madilim na madilim ang mukha ni Johan habang nakatingin sa kanya. Pumayag ka kaagad na sumamang lumabas? Ni hindi mo muna inalam kung papayagan kita? Sita nito sa kanya. Sunday naman, pwede naman siguro ako mag-day off, sagot ni Hazel dito. Sana nagpaalam ka na muna bago ka nagdesisyon. Iritadong sagot dito sa kanya saka mabilis na siyang tinalikuran. Ano na naman kayang problema ng lalaking yun? Tanong ni Hazel habang sinusundan ito ng tingin. Napapailing na kinuha niyang muli ang vacuum cleaner at pinagpatuloy ang ginagawa. Nabubugnot na isinara ni Johan ang kanyang kwarto at padarag na nahiga sa kama. Hindi niya alam kung bakit asar na asar siya. Hindi ba dapat matuwa siyang wala namang palang inaasahan mula sa kanya si Hazel? And yet bakit tila nagpuputok ang butsi niya? Kaninang marinig na parang excited ito makikipag-date. Sa kung sino mang Poncio Pilatong Ricky yun. Ganun na lang ba yun para kay Hazel nang ibigay nito sa kanyang sarili pagkatapos ay wala na para bang tinapay lang ibinigay nito sa kanya at kahit kanino'y pwede rin itong ipamigay? Bigla siyang napabalikwas nang maisip yun. Nagmamadali siyang lumabas ng kwarto at pinuntahan si Hazel. Hindi ka nga pala pwedeng umalis bukas. Kumunot ang noon nito. May lakad tayo bukas kaya hindi pwedeng makipagkita sa Ricky na yon, okay? Aniya rito. Waring naguguluhan tiningnan siya nito. Hindi ba sabi mo kanina wala kang gagawin bukas kaya pwede ako mag-day off? Pinamulahan siya ng mukha sa pinaistriktong mukha. Mas marunong ka pa sa akin? Saka alam mo naman na hindi ka pwedeng basta-basta umalis, hindi ba? Lalo na't hindi natin alam kung ano nasa utak ng madrasta mo. Katuwiran ni Johan, saka tinalikuran ito. Ngayong may nangyari na kay Hazel at Johan, eto na kayang simula para mapansin ni Johan ang asawa? Aminin na kaya ni Johan sa sarili na may puwang na sa puso niya si Hazel? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.